Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Welcome to Wednesday Word. Salamat sa Panginoon, tayo ay may oras ngayon. Alam niyo, meron akong kaibigan na lagi kong kinakantsawan dahil napansin niya yung katawan ko daw ay parang lumiliit. Sabi ko, ikaw kasi ako, masyado kang masarap kumain. So, kinakantsawan ko siya. Alam niyo, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, pag sinagot ni Lord yung prayer ko na pumayat ako, huyo ka sa akin. Sabi niya, pag sinagot ni Lord yung prayer ko na pumayat ako, huyo ka sa akin. Sabi niya gano'n. Alam niyo ba, natatawa ako, pero talaga, sabi ko, sige, di bali na. Di bali, ihuyo mo na ako, pumayat ka lang. Kaya ako naman nabanggit yan, alam niyo kasi, meron kasi tayong mga panalangin na kung minsan hindi tayo aware na tama yung panalangin, pero mali yung layunin. At ano nga ba ang epekto nito? Kung mali ang layunin mo, tatanggapin mo bang mali yung layunin mo? Samantalang ang Diyos naman ay nakikinig sa ating mga panalangin. Oo nga, nakikinig siya, pero lahat ba ng ating mithiin sa puso ay kaya ba niyang tugunin na naaayon sa kanyang plano para sa ating buhay? So yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi na tama ang manalangin, pero paano pag mali ang layunin? Sasagutin ba niya? Paano malalaman kung mali ang layunin kung alam ko lahat ng prayer ko tama? Yun po pag-uusapan natin. Pupunta tayo sa liwanag ng salita ng Diyos. Kung ano nga ba ang prayer natin na sinasagot ng Diyos na naayon sa kanyang plano, siya ba'y nalulugod pa ba sa pinagpe-pray natin? Tayo ba ay nalalaman ba ng Panginoon yung laman ng ating mga puso habang tayo nananalangin? So that is what we have to discuss tonight. So if you have your Bibles with you, samahan niyo ako sa verse 3 to 15 ng James chapter 4. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that He jealously longs for the Spirit He has caused to dwell in us? But He gives us more grace, sabi na verse 6. That is why Scripture says God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister, sabi niya dito, whether man or woman, as part of God's family or judges them, speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it but by sitting it in judgment on it. But sitting in judgment on it. There's only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Verse 13. Now listen, you say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You're a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, sabi ng verse 15, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. So yun ang kabuuan ng Book of James. So, gusto ko na ipaalam sa inyo na ang Book of James is a book for the Christians. Ulitin ko ha. The Book of James was a book written to the Christians. At ito ay sinulat para sa mga Kristiyano. At dito magtataka ka, yung mga sinasabi dito na pangaral ni Santiago ay nakapagtataka sapagkat ang kanyang sinasabihan mga Kristiyano. So is it really possible na ang Kristiyano pala ay tinawag niyang adulterous people? Yes. Tinawag niyang adulterous people. Bakit? Sapagkat mas minamahal pa nila ang mundo, pinaghahandaan nila yung mundo instead na sila dapat ay nakafocus sa mga bagay
tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat sila ay pag-aari nga ng Diyos. Pero dito, pinaghahandaan nila ay mga bagay ng makamundo. Ngayon, sinabi rin ng banal na kasulatan na hindi kayo tumatanggap sapagkat kayo ay hindi lumalapit sa Diyos. At kahit kayo lumapit sa Diyos, hindi rin niya sasagutin ang inyong panalangin sapagkat kayo, sabi niya, ay may mga maling motibo. May mga maling layunin sa inyong pinapanalangin. So ngayon, tanong natin sa ating pagiging pag-aaral, tama ang panalangin, pero may maling layunin, paano na yun? Yun ba ay tatanggapin ba ng Diyos o hindi? Sasagutin ba ng Diyos o hindi? Yung tanong natin, alam ba ni Lord pagka ang aking motibo sa panalangin ko ay mali? Alam ba ni Lord kung ano yung laman ng puso ko whenever I pray? Dito babasahin natin ang unang posibleng maging dahilan kung bakit ang iyong panalangin ay hindi pwedeng sagutin sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan kung babasahin ninyo sa verse 3. Sabi niya, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives that you may spend what you get on your pleasures. Kaya kayo nananalangin, sabi niya, ay upang gamitin ito sa karangyaan. Upang gamitin ito sa kalayawan. Kayo ay nananalangin, hindi kayo makatatanggap sapagkat ang inyong mga layunin ay hindi kaaya-aya sa Panginoon. You do not receive because you ask with wrong motives. Ano yung mga motives na sinasabi niya? Because what you're asking is you want to spend what you get on your pleasures. Ang isang dahilan kung bakit ang panalangin na mukhang tama, subalit mali ang layunin, ay hindi bibigyan ng Diyos ng kasagutan kapag ito ay para sa karangyaan. Number 1 yan. So, anong dahilan bakit ang prayer ay hindi sinasagot? Pag nakita ni Lord, ang motibo mo ay karangyaan. So, wala kang nakikita na taong na buhay na marangya na hindi naging mayabang. Karamihan na nakaranas ng karangyaan ay bunga ng kalayawan, kaya ang dahilan ay nito ay napupunta sa kayabangan. Hindi ipapayagan ng Diyos. Because God is telling us to be humble. God is telling us na kayong mga anak ko, dapat mabuhay kayo sa kapakumbabaan, hindi dapat sa pagmamayabang. Dito, ang sabi ng Bible, you do not ask because you do not ask God. You do not receive because you do not ask God. And even if you ask God, still you will not receive because you want it, sabi niya, para may ma-spend kayo for your pleasures. So counter-check agad tayo ngayon. Check agad tayo ngayon gabi. What are my prayer requests? Unang tanong. Ito ba ay para sa karangyaan? Marahil sasabihin natin hindi. Pero sa likod ng isipan natin, pwedeng ganun. Pero katulad nga natin, sinasabi natin lahat, hindi naman natin to pwedeng ituro si brother o si sister. Ay, si brother, ang prayer request niyan sa totoo lang para sa karangyaan. Walang makapagsasabi. Nobody can point to that. Bakit? Sapagkat ito ay oras ng pananalangin sa Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin, hindi mo po pwedeng sabihan na, ay si brother, si sister na pinagpe-pray niyan ay sa karangyaan. Walang makapagsasabi. Only God knows why you're praying for it. Kaya lang, ang isang nililinaw niya, kapag ang layunin ng panalangin ay para sa karangyaan, hindi sasagutin ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong, ano ang iyong prayer request? Gusto ko magkaroon ako ng kotse. Gusto ko ma-promote ako sa work. Gusto ko magkaroon ako ng magandang negosyo. Bakit? Yung lagi ang tanong bakit? Upang maipatuto ko ang kabutihan ng Diyos. Wow, ang ganda nun. Yun ay para sa kanyang kaluwalhatian. Paano kung para sa karangyaan? Masabi lang nila na, magaling kasi ako magtrabaho Magaling kasi ako magnegosyo, kaya ako meron ako mga gamit na na-acquire. Kapag ang layunin ay karangyaan, tiyak ang dulo nito kayabangan. So ngayon, kukontra yan sa kalikasan ng Diyos sapagkat ang Diyos nagtuturo sa atin ng kapakumbabaan. So ngayon, anong mangyayari? Hindi niya sasagutin. Kasi mapupunta ka sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa kasalanan. At dahil ayaw ni Lord na mabuhay tayo sa kasalanan, hindi niya sasagutin ang mga bagay na magdudulot sa iyo ng kasalanan. At isa nga yan, sabi ng Bible, you do not receive because you do not ask God. Even if you ask God, God will still not respond sapagkat gagamitin mo lamang yan upang ikaw ay magamit sa karangyaan. So check tayo ulit. Kumusta? Kumusta ba itong prayer request ko na ito? Ano ba layunin ko rito?
Eh, gusto mo bang magyabang sa kapitbahay na ikaw ay pinagpapala? Ano layunin ba? Pag ang Diyos ay mapaparangalan at mabibigyan ng kaluwalhatian, pasado yan kay Lord. Pero yung pagka ikaw ang balak na magbida-bida, tayo ang magmagaling, tayo yung marunong, tayo yung mahusay, tayo yung dapat nabibigyan ng spotlight, ay kalimutan natin. Hindi yun sasagutin ng ating Panginoon. Pero dito, sabi dito ng Bible, ay binibigay naman ng Panginoon yung laman ng ating puso, lalo-lalo na kung ito ay nakita niya na maganda yung layunin. Pero unang-una, sabi nga natin, pagka ang layunin ng iyong panalangin ay mali, hindi nakalulugod sa Panginoon, lalo-lalo na kung ang layunin ng iyong pinapanalangin ay karangyaan, hindi niya ito papayagan. So una yun ha. So karangyaan, kaya hindi mabigay ang ating panalangin, ating sagot sa ating panalangin dahil sa karangyaan. Number 2, makikita natin ito sa verse 11. Tandaan niyo po, ito ay sinulat ng Panginoon sa magitan ni Santiago. Ito ay para sa mga Kristiyano. This book of James was a book intended for the Christians. Hindi lang ang book of James, pati yung 1 Peter and 2 Peter, pati ang James. They are considered as the book of trials. Ito yung mga aklat ng mga pagsubok na sinulat para sa mga Kristiyano na. Now, ngayon gusto ko lang banggitin dito, ano yung epekto sa buhay ng isang Kristiyano pagka siya ay nananalangin tapos mali ang layunin, hindi talaga ito binibigay. Ngayon sa 11, ito yung pangalawa na makikita ninyo kung bakit ang panalangin ay walang kasagutan, lalong-lalo na pag mali ang layunin. So verse 11, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister, sabi niya, whether a man or woman as part of God's family, or judges them, speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. So, pangalawa, na sinasabi ng Bible, sa 11, mga kapatid, tandaan nyo ito, bakit brothers and sisters? Kasi nga, ang book of James was written to the Christians. Ngayon, nakalulungkot sa mga Christians, may sinasabi si Santiago na, brothers and sisters, do not slander one another. Ano yung number 2? Kasiraan. Hindi lang yung karangyaan, kundi kasiraan. Kapag ikaw ay yung nagsasabing ang Kristiyano pero naninira ka ng brother, naninira ka ng sister, ang panalangin mo walang sagot. Kasi always remember this, when criticizing, God is listening. Minsan nakalang natin, madali lang magsalita ng negative kay brother, o kay sister. Sabi nito ng Bible, kapag nagsasalita ka ng negative kay brother at kay sister, ang Diyos ay nakikinig. Ngayon, hindi siya natutuwa doon na nagsisiraan tayo. Alam niyo sabihin ng slander? Ang slander ay chismis, more than chismis. Yung sinisira mo yung pagkatao ng isang kapatid sa ibang mga kapatid. Kaya ang sabi niya dito, do not slander one another. Huwag kayong magsisiraan. Brothers and sisters, do not slander one another. Huwag kayong magsisiraan. Kumusta ulit tayo? Check tayo ulit. Sino ang huling-huling siniraan ko? Yan. Check ulit tayo. Sino yung una-una at saka huling-huling chinismis ko, yung minarites ko? Alam niyo ba na ang usapan ngayon ay hindi na si Marites? Iniwan na ng iba si Marites. Sino si Marites? Diba sabi natin si Marites ay siya yung tagahatid ng mga impormasyong negatibo tungkol sa iyo. Pinalitan na yun ni Trina. Kay Trina na tayo. Ano yung Trina? Yung Trinaidor ka ng talikuran. Ang ayos-ayos yung mag-usap. Pagtalikod, si Trina, Trinaidor ka. Yun ang slander. Kaya pagkatapos kay Marites, merong ka Trina. Si Trina, Trinaidor ka. Sino ang kilala mo na nanira sa iyo ng talikuran? How do you react? Sino yung kilala mo sa church na sinisiraan ka? Sino kilala mo sa cell group na sinisiraan ka? Sino kilala mo sa Bible study na sinisiraan ka? Eh pastor, ba't naman Bible study? Ba't naman church? Ba't naman sa fellowship mo tinatanong yan? Kasi ang book of James ay book of trials intended for the Christians. Sinulat ni Apostol Santiago ito sa mga Kristiyano. Kaya niya sinasabi ito, paalala to sa mga Kristiyano. May mga Kristiyano talagang mapanirang puri. May mga Kristiyanong naninira. They are too excellent in destroying others' reputations.
Pagkaharap ka, okay ka. Pero pagtalikod, babanatan ka. Ngayon, pagka ang taong yan ay mananalangin sa Diyos, hindi yan pakikinggan ng Diyos. Sapagat sinisira mo yung kapatid. Ang sabi nga sa gospel, lalo-lalo na sa Mateo, pag meron kang kagalit, makipag-ayos ka muna bago ka humarap sa altar. O isipin mo, haharap ka sa altar, alam mo may siniraan ka, hindi ka nga nakipag-ayos, hindi ka nakipagbati, hindi ka nagpatawad. Paano sasagutin ng Diyos yan? Sinabi ng Bible, dapat makipag-ayos tayo sa ating kapwa. Ang ginawa mo, hindi ka naman nakipag-ayos. Nanira ka. Yun yung si Katrina. Kaya please, check tayo ulit dito. Kumusta? Sino siniraan ko? Sino yung binackstab ko? Sino yung sinaksak ko sa likod? Sino yung aking chinismis? Tapos ngayon mananalangin ka, gusto mo sagutin ni Lord yung prayer mo? Dito sinasabi natin ay tama ang manalangin. Pero pag mali ang layunin, yan na hindi pakikinggan ng Diyos. Kaya please lang, sabi dito ng Bible, tayong mga Kristiyano na always be reminded the book of James. The book of James was intended for the Christians. At dito sinasabi niya, kayong mga Kristiyano kayo, kahit anong hingin sa panalangin, kapag ganito naging pag-uugali ninyo, hindi ibibigay ni Lord yan. You know what? We need to be thankful to God because we have this Wednesday word when we can correct. We are being encouraged here. We are being rebuked. We are being corrected. We are being motivated. Kasi dito pinag-uusapan natin yung totoong buhay ng Kristiyano. Sipin mo, tama ang manalangin. Pero kung mali ang layunin, paano sasagutin? Siyempre hindi sinagot. Anong unang dahilan? Sabi nga natin, kapag mayroong karangyaan. Ang layunin ng panalangin ay dapat hindi para sa karangyaan. Kasi ang karangyaan ay nagdudulot na kapalaluan na ang kasalanan sa dulo ay kayabangan. Ang utos ng Diyos ay tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan. Kaya kontra ito sa kalikasan ng Diyos. Kaya si Lord hindi siya papayag na magpatuloy tayo sa ganyang buhay. So, unang yan, yung karangyaan. Number 2, kasiraan. Huwag tayo maninira ng brother o ng sister. Huwag tayo maninira ng pastor. Dito, sabi dito ng Bible, brothers and sisters, do not slander one another. Kasiraan yun eh. Kaya sabi ko, sino yung huli mong na-slander? Sabi ko sa inyo, noong una, putok na putok sa atin ang salitang marites. Kasi yan ang word of the day. Kapag pinag-uusapan natin yung mga taong mga chismoso at chismosa. Sabi ko nga, dito wala na si Marites. Pinalitan na ni Katrina. Si Trina, siya yung Trinaidor ka. Kaya mga kapatid, kapag naninira tayo ng brother at ng sister, hindi sasagutin ng Diyos yan. Kasi sabi ng Bible, dear brothers and sisters, do not slander one another. Kitang-kita nyo yan. Paano ka magpe-pray ngayon? Sige, how can you pray to God? Of course, wala kang confidence to pray to the Lord. Sapagat alam mo, meron kang binanata ng talikuran. Meron kang chinismis. Ngayon, paano ka naman magpapalain ng Diyos kung ang ginagawa mo ay mapanira ka ng kapwa? Pag naninira ka ng kapwa na pwedeng isang dahilan bakit matagal nang hindi sinasagot ni Lord yung prayer mo, mananatili kang ganyan at hindi sasagutin ng prayer mo kapag tayo ay lagi naninira. Uulitin natin yung verse 11 ha, verse 11. Sabi niya, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister, sabi niya dito, whether man or woman as part of God's family, or judges them, speaks against the law and judges it. Bakit mo siya hinatulan na, ay si brother ganyan yan, si sister ganyan yan? Bakit mo siya ginichismis ng gano'n? Sino ka ba para humatol sa kanya ng gano'ng mga salita? Isa ka bang hukom? Dito sabi ng Bible, ang pwede lamang magsalita ng ganyan ay hukom. When you judge the law, you are not keeping it but sitting in judgment on it. Ikaw ang nagbibigay ng hatol. So huwag tayong mapaghatol. Huwag tayong palabitaw ng mga pangit na salita kay brother. Huwag tayong palabitaw ng salita kay sister ng pangit o kaya kay pastor. Mga bagay na pangit. Bakit? Hindi sasagutin ni Lord eh. Tingnan nyo ha, sino ang tinutukoy niya dito? Nakalulungkot itong sinasabi ni James. Mga taga saan itong sinasabihan niya na mga nag-slander one another? Tingnan nyo. 11 ulit. Brothers and sisters, do not slander one another. One who speaks against a brother or sister. Sabi niya, whether man or woman as part of God's family, church. As part of God's family, within the church. As part of God's family, within cell group. As part of God's family, within Bible study.
as part of God's family. We're in the fellowship. Brothers, sisters, huwag kayong magsirahan. Online man o offline. Brothers and sisters, lahat ng mga kapatid natin, they are all part of God's family. Kristiyano na sila, bakit sila ganon? Ay, magtaka ka. Bakit ikaw ganyan ka magsalita? Bakit ka, Kristiyano ka na rin naman? Bakit ganyan ka magsalita, sister? Bakit ka ganyan magsalita, brother? Mapanira ka rin. Sabi natin, hindi naman ako ganon. Maaaring ikaw hindi ganon. Pero sinutukoy lang natin, ito ay Santiago, na aklat ng Santiago, na ang tinutukoy mga kapatiran, Kristiyanong naturingan. So, posible pala na tayo mga Kristiyano na ang kahinaan natin ay Marites at Katrina. Gusto, ang sakit naman nung sinasabi mo. Totoo po kasi nga, mga sagabal to, bakit ang prayers natin walang sagot eh? Sabi dito ng Bible, you do not receive because you do not ask God. And even if you ask God, you will not receive because you just want to receive it, to spend it for your pleasures. Karangyaan. Tapos habang ikaw ay nabubuhay bilang Kristiyano, naninira ka naman, Kristiyano ka na nga. Sabi niya, brothers and sisters, do not slander. Huwag ka maninira ng brother o sister. Kapatid, check po natin yan. Sino yung huling-huli kong chinismis? Sino yung huling-huli kong Katrina? Trinaidor. Yung sabihin ng Katrina. Trinaidor. Sino? Sino yung pinag-usapan namin ng mga kasister at brother ng tungkol sa kasiraan ni brother at ni sister? Mga kapatid, lahat ng ito ay sagabal upang panalangin natin ay hindi sagutin ng Panginoon natin. Okay? Punta tayo sa pangatlo. Nag-uusapan natin tama ang manalangin, pero paano kung mali ang layunin? Magiging mali ang layunin, unang-unang tinutukoy natin dyan, kasi nga ang layunin ng iyong panalangin ay parang sa karangyaan. Number 2, yung panalangin mo, mayroong kasiraan. Kumbaga naninira ka ng brother at sister. Hindi nalulugod din si Lord. Dahil hindi siya nalulugod sa iyo, hindi niya sasagutin ang panalangin mo. At pangatlo, tingnan natin yung 13 to 15. Sabi ng 13 to 15, now listen. Now listen. Sabi niya, you say, today or tomorrow we will go to this or that city. Kayo ay mga kinig sa akin, sabi ni Santiago, today, kayo na nagsasabi na ngayon o bukas, we will go to this or that city, pupunta kami doon sa ganitong lugar, we will spend a year there, mag-stay kami roon ng 1 taon, tapos mag-inegosyo kami roon at kami ay gagawa ng, kikita kami doon ng malaking pera. Sabi niya, carry on business and make money. Ang tanong ni Santiago, tingnan nyo, why? You do not even know what will happen tomorrow? Bakit sinasabi mong bukas, kami ay pupunta sa ganitong lugar? Kaya ngayon, pupunta kami sa ganitong lugar at kami magninegosyo doon at kami kikita ng malaki. Bakit? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari bukas? Ano bang buhay meron ka? Sabi niya. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Para ka lamang isang bula na, o kaya isang usok na nandyan saglit pagkatapos ay mawawala na. Sino ka para desisyonan mo yung bukas? Yung sinasabi niya. Tuloy sa 15, sabi niya, instead, dapat ganito gawin nyo, hindi yung sasabihin mo ngayon o bukas, pupunta kami sa ganitong lugar, naninegosyo kami doon, kikita kami ng ganito. Bakit? Di mo alam kung ano mangyayari bukas eh. Dapat ganito sasabihin nyo. Ito na, sabi niya, 15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, o kalooban ng Panginoon, na kami ay buhay pa, we will live, and do this or that. Dapat ganito sasabihin ninyo, sabi niya. Kung loloobin ng Panginoon, kung kalooban ng Panginoon, kami ay nabubuhay pa, gagawin namin yan. So ang pangatlo, bakit may mga tamang panalangin pero mali ang layunin, ano ang nagiging resulta, hindi sinasagot ng Panginoon natin. Bakit? Una-una nga kasi merong karangyaan, may issue ng karangyaan, may issue ng kasiraan, may issue ng kasiraan, naninira ka ng brother at sister. At pangatlo, may issue ng kalooban. Kalooban. Hindi yung kalooban mo na parang kaya mong i-manage ang buhay mo. O mamaya pupunta ako sa ganitong lugar. Kami ay magpakalayaw doon, magpapakasaya kami doon, ganito gagawin namin. Wow. Talaga? Bakit mo nasabi yan? Kaya mong desisyonan ng bukas? Hindi mo alam kung magigising ka pa eh. Dapat ang salita, kung kalooban ng Panginoon at buhay pa kami, gagawin namin yan. So, ang issue dito, kalooban. Yun ay pagpapakita
sa Panginoon na iyong pinapahalagahan ang kanyang kalooban, palatandaan ng iyong kapakumbabaan. Be humble. Huwag mo ipagyabang yung bukas na hindi mo pag-aari. Huwag mo ipagyabang yung bukas na ito yung aking short-term goal. Ito yung aking long-term goal. Ito yung aking plan. Teka, salamat sa planning. Well, planning is part of wisdom na galing din naman sa Panginoon. But, dapat meron ka laging sinasabi na kung loloobin ng Panginoon. Yan. Issue dito ng kalooban. Ang kalooban dito, sabi ng Panginoon, pag binasa ninyo, ay kung kalooban ng Panginoon na kami ay buhay pa. See? Kung kalooban ng Panginoon na kami ay buhay pa, gagawin namin yan. So if you have your plans for your life, for your family, for your business, for your dreams, please be humble. Huwag mo ipagyabang yung bukas. Hindi mo hawak ang bukas. Dapat lagi tayong, kung kalooban ng Panginoon, at kami buhay pa, doon ko ba lamang gagawin yan? Wala eh. Sasabihin na natin, punta ako doon, gagawin ko yan. Talaga, hindi ka pa nakatitiyak kung magigising ka pa eh. Ilan ang mga kaibigan natin ganyan na alam natin, kausap lang natin isang gabi, isang araw, kasi hindi na nagising. Huwag natin ipagyabang ang bukas. We cannot hold on to that future unless God allows it for you to live for the future. Pero hanggang hindi mo alam ang bukas, kung kalooban ng Panginoon ng buhay pa kami pagdating ng panahon na yan, yan, gagawin namin yan. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag niyong gagamitan ng isip, ng puro isip lang. Naisip to, ganito gagawin namin. Hindi. Kinig ka muna kay Lord. Lord, kalooban mo po ba na gawin ko ito? Ganun dapat. Lord, kalooban mo po ba, Panginoon, na kami mabuhay pa sa ganitong panahon? Ganito po, Panginoon, ang gusto po namin sanang gawin. Lord, kalooban niyo po ba? Dapat ganun tayo. Huwag tayong mayayabang sa prayer na parang kaya mong diktahan ng Diyos. Huwag natin ipagyabang yung bukas na parang alam na alam mo kung ano mangyayari bukas. You cannot. Kaya ang sabi nga dito, yung mga gumagawa lang ng ganun, ito yung mga nasa kaaway. Ang sabi ni Lord, magpakumbaba kayo. Ang hinahanap ng Panginoon ay kapakumbabaan. Tingnan niyo yung sinabi ng Bible, verse 6. Sabi ng Bible, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Kaya kita mo, karamihan ng kayabangan natin ay hindi nagkakaroon ng pagsasakatuparan kasi nga, mayroon dong kayabangan. Eh, ang gusto ni Lord, kapakumbabaan. Be humble, Lord, pagka pinayagan niyo po ako magising at buhay pa, ganito po sana gagawin namin, Lord. Kalooban niyo po ba yun, Panginoon? Dapat ganun. Hindi yung sa Sunday o next month, o kaya next year, ganito gagawin ko. Talaga? Sure ka doon? Hindi mo nga alam kung ano mangyayari sa atin pag tumawid ka bukas sa kalsada eh. Huwag tayong magpakita kay Lord ng kapalaluan. Dito sinasabi natin ay naghahanap si Lord ng mga anak niya na mayroong pagkilala sa kanyang kalooban. Kasi siya yung may hawak ng future natin eh. Siya yung may hawak ng buhay natin eh. Huwag mong pangunahan ang Diyos na lumikha sa atin. Hayaan mo ang Diyos ay manatiling Diyos sa buhay natin. Payagan mo siyang magawa niya yung plano niya para sa atin. Yun ang sinasabi natin dito. Kaya pagka tayo lalapit sa Panginoon, huwag tayong parang siga na kaya natin gawin ng kahit na ano. Hindi ba't madalas ko kayong binibiro pagka Sunday? Sabi ko, ba tayo nag-alarm clock? Ba't tayo nag-alarm clock? Hindi ka nga sigurado kung magigising ka ba? Ba't ka nag-alarm clock? Kasi para magising ako, alam mo, tiyak ka nung magigising ka ba? Ba't ka nag-alarm clock? So, di ba nga yung aking madalas na ibinibiro sa bawat isa? Pero sa totoo lang, hindi natin hawak ang bukas. The moment you sleep, when you are asleep, you don't know what is happening. Kaya nobody can, sabihin natin, can be boastful in front of the Lord. Walang sino ang pwede magyabang sa harapan ng Diyos. Kaya sana ang ating mga prayer, Lord, meron kang mahalagang pagpapahalaga sa kanyang kalooban. Lord, loloobin mo po para sa pamilya ko, ito po sana yung prayer ko. Lord, ang kalooban mo po, ito po ang prayer ko po sana para sa aking trabaho, sa aking pangarap. Lord, kung kalooban mo po, dapat ganun. Huwag nating desisyonan, huwag nating pangunahan ang ating kinabukasan. Diyos lamang ang may hawak na ating buhay. Amen? So ulitin ko lang, ang ating team ay tama ang panalangin, pero mali ang layunin. Bakit hindi sinasagot ang panalangin na may maling layunin? Dahil sa karangyaan. Kaya mong gustong sagutin ni Lord ang iyong prayer dahil sa karangyaan. Number 2, kaya hindi sinasagot ang iyong prayer dahil sa kasiraan.
Galing mo manira, hindi pa nga binibigay ni Lord sa iyo lahat ng kailangan mo. Kung siraan mo si brother o si sister, ganun eh. Kung banatan mo ng talikuran si pastor, ganun na lang eh. Ganun kang bumanat eh. Hindi pa nga binibigay sa iyo lahat eh. So, paano bibigay sa iyo ni Lord lahat yan? Sabi niya, brothers and sisters, do not slander one another. And number 3, huwag mong desisyonan ang kinabukasan. Si Lord ang may hawak niyan. Dapat pahalagahan mo yung kanyang kalooban. Ito yung pangatlo. Lord, kung buhay pa kami, loloobin mo na buhay pa kami, opo Panginoon, yan po sana gusto kong gawin kung pahihintulutan niyo. Amen? So wala, punta natin ang conclusion natin. Ang conclusion natin ganito. Ang prayer, hindi, Lord, I'm ready. Dapat, Lord, pwede. Sabihin yung, hindi Lord, I'm ready, kundi Lord, pwede. Kung minsan kasi kung gumayak tayo sa prayer, yung parang gunago ka na eh. Teka muna. Tanungin mo muna si Lord kung kalooban niya yan. Hindi yung, Lord, I'm ready. Salamat sa maging ready. Pero ang tanong, Lord, pwede? Pag sinabi Lord, pwede. Sige Lord, go na ako. Huwag nating unahan si Lord. Ang ganda lang pakinggan yung Lord, I'm ready. Ang ganda lang pakinggan nun. Pero tanong, pinagagawa ba ni Lord? Consider mo yung kanyang kalooban. Kaya ang tanong, Lord, pwede? Pag sinabi ni Lord, okay, pwede. Okay, Lord, ready na ako. Balik ta rin mo. Yung iba kasi, Lord, I'm ready. Ikaw muna. Hindi ba ka tinanong kay Lord kung pwede? So dito ang ating conclusion, hindi yung Lord, I'm ready, kundi Lord, pwede. So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. Salamat sa Panginoon. Amazing